Kabilang ba kayo sa mahilig manood at matatakam sa mga mukbang videos online? Content creator po ba kayo ng mukbang? Nako, pinag-iisipan na ng Department of Health na ipagbawal yan dito sa Pilipinas. Kasunod ito ng pagkamatay ng isang food vlogger nung nakaraang buwan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Alam ni Ewick Mukbang na may kaakibat na panganib sa kalusugan ang kanyang career bilang food vlogger. Lalo't ang napili niyang tema, mukbang. Isa itong uri ng content na pinauso ng South Korea kung saan tampok ang isang nagla-livestream na tao habang kumakain ng maraming pagkain. Kaya naman, tinitiyak daw niyang naalagaan naman niya ng husto ang kanyang katawan. Ito yung paraan ko na ginagawa. Nagpapapawis ako dito. 20 to 25 minutes a day. Yan. Ganyan po. Isarili po ako sa sauna. Yan. Diretso ko na yan dito. Dito po. Ito po. May sarili po akong treadmill. Sinisiguro rin niyang may nakukuha pa rin siyang nutrisyon at may pahinga siya sa bawat mukbang video. May iniinom naman po ako ditong mga prutas, halaman. Ito po, nakabaso siya lagi. May luya, green apple, kasi nga fasting. So, yun yung pang-replenish ko. 2019 pa nang gawing kabuhayan ni Ewick ang pagiging content creator lalo na ng mukbang. Kaya naman nangangamba si Eric sakaling ipagbawal ng Department of Health ang mukbang. Nauna na kasing pinalutang ng DOH ang posibleng pagban dito kasunod ng pagkamatay ng vlogger na si Dongs Apata noong Hunyo dahil sa stroke. Mukbang din ang tema ng kanyang mga video. Kung ang public health expert na si Dr. Tony Lechon ang tatanungin, mainam nang ma-regulate ng gobyerno ang mukbang content. These mukbang videos to derive from the Korean culture, I think it's getting out of hand. In order to influence the public, inform, dapat with a certain degree of responsibility ka that you may actually harm people. Git ni Lechon, dapat magtulungan ng DOH at ng Department of Information and Communications Technology para masala ang ganitong klaseng content. Naniniwala rin siyang may parte ang mga infrastruktura ng bansa sa paghubog sa public health. Wala tayong walk lanes and bike lanes. Ang pangit ang transport system natin, kaya lagi tayong nakaupo. So, nangyayari sa atin, nagkakasakit tayo na nagkakasakit. Dagdag pa ni Lechon, maaari rin makatulong ang sektor ng edukasyon para maiparating sa kabataan ang panganib ng pagmumukbang. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.